Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Catholic Daily Bible Readings for June 12, 2024. The first reading is taken from hinango mula sa Unang Hari, Kabanata 18, sa mga talata 20 hanggang 39. Tinipon niya ni Acab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit sa Elias at sinabi sa bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo, at kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako na lamang ang natira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 mga propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng dalawang toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng bato ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sang-ayon kami. Sa gayon sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog mula sa umaga hanggang tanghali. Tinawagan nila si Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng lambana, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na nilibak na sila ni Elias. Wika niya, lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos, baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog, kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang nilakasan ang kanilang sigaw, sinugatan ang sarili sa pamagitan ng sibat at tabak, tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. Lumapit-lapit kayo, wika niya, at nagsilapit ang bayan. Inayos niya ang dambana roon ni Yahweh na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambara para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Sinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nagutos siya, kumuha kayo ng 4 na bagang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Gayon nga ang ginawa nila. Busan pa ninyo, sabi ni Elias, at inutusan nila at binuhusan nila minsan pa. Utos ni Elias, makaitlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, na tumayo si Elias at sa harap ng dambana at nanalangin, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo na ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod, at ginawa ko ang lahat na ito pagkat ito ang utos
Dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ang bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapabalik loob. Noon day nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lamang ang Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. At ang Psalms ay hango sa Psalm chapter 16. Maliit kasi yung Bible kaya para medyo hirap ako magbasa, mga kapatid. So Psalm chapter 16. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal. Ligaya ng sarili, ang sila ay makapisan. Silang bumaling sa ibang Diyos, solidarani abot-abot. Sa pagsambang gawi nila, ako ay hindi lalahok. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob biyayang kaloob mo ay kahangahang tunay. Kaya man, kay inam na kaloob mo sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang responsorial psalm, yan po yung galing sa Psalm 116, awit kabanata 16. And then the gospel, ang ebanghelyo ngayon ay galing sa hango sa aklat ni San Mateo chapter 5 verses 17 to 19. Hallelujah, hallelujah, the gospel of the Lord according to Saint Matthew chapter 5 verses 17 to 19. Glory to you, Lord. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kalit-litang bagay ng kautusan ay di mawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpapawalang halaga, kahit sa kaliit-litang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So yan. Yan po ang ebanghelyo ngayon. Kahapon is from Matthew chapter 5 verse 13 to kanina, yung ngayong araw na to, is from Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ngayon naman Matthew chapter 5 verse 17 to 19. So yung first reading, actually nung nakalipas na araw na advance, hindi ko alam na yun pala yung magiging kasunod na
readings na kwento ko na yun na patungkol doon si Ahab na kung saan ay hindi nga umulan ng 3 taon at kalahati. Nabanggit ko doon 750 prophets, 450 pala. So, nagkamali ako. So, nagipagtagisan dahilan doon sa kasamaan ng Israel kasi si Ahab nga ay nakapag-asawang si Jezebel. At itong si Jezebel ang nagbulid sa kanya sa kasamaan upang sumamba sa ibang Diyos, lalo na itong si Baal na kinikilala nila na Diyos. Pero kung babalakan natin ang kasaysayan ng Israel, alam naman natin na kaya nga doon sa probinsya namin dati, hindi ko pa maintindihan noon na pag sinabi, para kang Hudiyo. Para kang Hudiyo, sabi gano'n ng mga tiyahin ko, para kang Hudiyo. Kasi di ba ang mga Hudyo matitigas ang ulo kung babalikan natin yung Exodus, yung kwento ng Exodus, yung kanilang pag-alis sa Ehipto, ay try to imagine na, of course, maintindihan mo sila kasi for almost 400 years na namalagi sila doon sa Ehipto, ay andun na yung mga impluensya ng mga Egyptian na sumampalataya sa maraming Diyos. So, ngayon, kung titingnan natin doon, na doon pa lang sa Ehipto nagpakita ng kagilagilalas na tanda at kabawalagan si Moses sa harapan ng Parao. Maging nasaksiyan din ito ng mga Israelita. Pero kung babasahin natin, pagkatapos nila umalis sila doon, ay noong dinala na sila ni Moises na hinahabol sila ng sundalo ni Parao, di ba? Doon sila sa dagat iniharap. So, pag sinabing sa dagat, you have no chance to escape. Di ba? So, you have no chance to escape. Nagreklamo kaagad sila kay Moses, di ba? Nagreklamo sila kaagad kay Moses. Kung the all throughout journey nila, yung 40 years in the wilderness, kung titignan natin, babalikan natin yung 40 years journey nila sa wilderness, grabe yung reklamo nila kay Moses. Ang tendi yung reklamo nila kay Moses. Di ba, nung nagutom sila, dinala mo ba kami dito para patayin sa gutom? Nagpadala ang Diyos ng pugo, nagpadala siya ng mana. Dinala mo ba kami dito sa ilang para patayin? Sa uhaw? Kinausap si Moses, nakausapin ang bato para magbalong or magbigay ng tubig yung bato. Pero sa yamot ni Moses, kung titingnan natin, balikan natin yung Exodus, ay makikita natin doon na good evening, Brother Jun, instead na kausapin na ni Moses yung bato, ay hinampas niya ng 2 beses yung bato. At dumalo yung masagalang tubig mula sa bato. And because of that, kung babalikan nyo doon, hindi ko sasabihin ko sa inyo, para at least magiging challenge sa inyo to read, kung totoo ba yung sinasabi ko, kung babalikan nyo doon, is isa yun sa reason kung bakit hindi nakatawid si Moses sa lupang pangako ng Diyos na ang Kanaan. Ipinatanaw lang sa kanya at doon na siya namatay sa kaibayo ng Ilog Jordan. Hindi na siya nakatawid. At ang naging successor niya ay si Joshua. At si Joshua na ay nagpatuloy na makonquer yung lupa na ipinangako sa kanila. Yun, si Joshua na, anak ni Nun. And then, yung kasama si Caleb. Yan. So yun na instead na makarating si Moses doon, because sa katigasan ng kanilang ulo ay grabe na yamot si Moses. Pinalo niya yung bato ng 2 beses. Instead na kausapin lang dapat ang instruction. So nagalit sa kanya si Yahweh sapagkat hindi binigyan niya ng kahiyan, yung parang dinisrespect niya ang Diyos. Kasi nung pinalo niya, ibig sabihin parang ginamitan na ni Moses ng sarili niyang kapangyarihan instead na kausapin lang. So hindi nakatawid si Moses. So ganun, kaya maintindihan natin na itong bayang Israel na nakapaligid doon sa competition ng parang competition, di ba? Na kung sino yung totoong Diyos. Baal versus ang Diyos na nagpakilala sa Israel. Sabi niya, kung totoo si Baal, sige, go ahead, serve him.
Of course, kaya nga, ayun, pinahintulutan ni Yahweh na dahilan dun sa, siguro may mga tinatawag na konteksto, hindi natin pwede gayahin yun. Kasi pagdating dun sa yung konteksto na para ipakilala natin na tunay na Diyos yung ating pinaglilingkuran is ipakilala natin siya sa ganung pamamaraan. Natural, may konteksto yun. Hindi natin pwede gayahin yung style ni Elijah. Of course, si Elijah, di ba, nag-pray na hindi umulan ng 3 taon at kalahati. Ibinigay ng Diyos kasi dahilan na rin dun sa bunsod ng katigasan ng bayang Israel, ang ulo nila. Then dito na naman sa pagtunggali niya sa mga propeta ni Baal, propeta ni mga tauhan ni Jezebel at ni Akab, ay ipinahintulot niya na tupukin yung handog ni Elijah. Yun. Di ba, nagpagod lang sila doon kay Baal. Hindi talaga sila nagkaroon ng katugunan. Kasi alam naman natin na si Baal ay hindi totoong Diyos, kaya nga Diyos-Diyosan. Kapag ang kinikilala mong Diyos ay hindi ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ay makukonsider na Diyos-Diyosan. So iyan isa sa mga Diyos-Diyosan ng Biblia, si Baal, si Asera, si Astarte, si Dagon, si Molech. Yan. Those are idols in the Bible, written in the Bible. So, natupok. And then after that is na-realize nila, naniwala sila once again na ang Diyos na nagpakilala sa Israel, yun yung totoong Diyos. Hindi yung Diyosan or Diyos ni Jezebel at ni Akab. Sa atin, sabi ko, sa context natin, sa panahon natin, hindi natin pwede gawin yung ganun. Kasi may konteksto ngayon eh. And then, sinabi naman ng Panginoong Jesucristo, doon sa Matthew chapter 4, na sinasabi niya, huwag mong, thou shall not put the Lord to the test. Huwag nating subukin ang Panginoon. Maging kung babalikan natin yung Daniel, sa aklat ni Daniel, yung si Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Ano sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Kung sakaling hindi man kami ligtas ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa ipinatayo mong Diyos-Diyosan. So, kung sakali hindi man kami ligtas ng Diyos, di ba? Hindi pa rin kami sasamba doon sa Diyos-Diyosan. Hindi nila sinubok ang Diyos. Lord, kung hindi mo kami ligtas, hindi na kami maniniwala sa iyo. Di ba? Hindi ganon. Talagang nanindigan sila. Na despite, sabi niya, kahit hindi kami ligtas ni Yahweh, hindi pa rin kami sasamba sa pinatayo mong Diyos-Diyosan. Kay Nabucodonosor, yung imahe ni Nabucodonosor. Kasi ang mga hari noon, di ba? Sila yung mga kinikilalang Diyos ng kanilang mga nasasakupan. So ganun makikita natin ganun na dito sa sabi nga ni Elijah, balikan natin sa 1 King chapter 18 verses 20 to 39, na hanggang kailan pa ninyo pag-aalinlanganan ang Diyos. So binalik ko nga kayo kanina doon sa background na doon pa lang sa kanilang Exodus, all throughout their journey for 40 years in the wilderness, grabe na yung katakot-takot na panunubok nila sa Diyos. Di ba? So, ganito rin naman, dito sa tagpo na ito, ganito rin naman ang ginawa nila, na pinagpalit nila ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto, sa kay Baal. Yung natural hari ang nag-introduce ng kaya nga, di ba sabi ko sa inyo kahapon na kanina na pinagbabawal sa mga Hudyo na mag-asawa ng ibang lahi kasi ito yung magiging consequence na ibubulid sila sa pagsamba sa ibang Diyos na kinikilala ng ibang mga bayan. Ayan. So, ang ebanghelyo ngayon is about parang it seems to be a highly theological gospel kasi sabi nga dito na hindi naparito ang Panginoon para pawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta kundi upang tuparin ito. Kung titingnan natin, hindi naman talaga pinawalang bisa ng Panginoon pero tinupad niya. Halimbawa sa mga about sa ceremonial law.
Kasi di ba ilang batas yun, moral law, ceremonial law, and then yung Levitical law. So, yun yung natatandaan ko na batas. So, yung about sa moral law, ay makikita natin na pagdating dito sa Matthew chapter 5, kung titingnan natin, lalong pinalalim ng Panginoong Hesukristo ang pagpaunawa sa kanila sa kautusan. Kasi sa kanila, ang pangangalo niya ay sa actual basis lang. Pero kung babalikan natin dito sa Matthew chapter 5, makikita natin na sinabi ng Panginoon na mag-isip ka lamang ng masama laban sa babae o mag-isip ka lamang, magnasa ka lamang sa isip mo sa babae, ay nangangalunya ka na. Sa kanila, actual basis lang. Sa kanila, yung pagpatay, ang pagpatay sa kanila is actual din. Pero sa Panginoon, sabi niya, mapuot ka lamang sa iyong kapwa ay maituturing kang mamamatay tao. Di ba? So, mas malalim na, pinalalim, lalong pinalalim ng Panginoon, pinaliwanag niya yung kautusan. Nung sinabi sa ulumang tipan, sinasabi niya, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pagdating sa bagong tipan, pagdating sa Panginoong Jesucristo, sabi niya, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa. Di ba? Andito yan sa Matthew chapter 5. At kung kinuha yung iyong balabal, kung kukunin yung balabal mo, ibigay mo. Kung pinapasan ka ng 1 kilometro, dagdagan mo pa. Di ba? So, lalong pinalalim ng Panginoong Jesucristo yung kautusan. Na sa kanila, ang sa tingin nila is yung actual mo lang gawin, saka ka lang magkakasala. Pero sa Panginoong Jesucristo, iba. Basahin niyo po sa Matthew chapter 5, di ba? Actually, nabasa naman natin siguro yan. An eye for an eye. A tooth for a tooth sa Old Testament. Pero, pinaliwanag ng malalim ng Panginoong Jesucristo. Yan. And then, ceremonial law, moral law, and then Levitical law. So, pagdating sa ceremonial law, yung patungkol sa yung tinupad niya na nasa aklat ng mga propeta at sa kautusan ni Moses, ay tinupad ng Panginoon. Kasi yung tinatawag nito, yung sa Old Testament is a typology or a prefigurement na gagampanan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagdating. Diba? Kasi doon sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, sa aklat ng Turayan, sa aklat ng Kautusan, sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, sinabi doon na hula ni Moses na magpipili ang Diyos mula sa inyo ng isang propeta na katulad ko. Diba? Kung titingnan natin, ay sa Deuteronomy chapter 18 verse 15 na yon, hindi sinabi na mga propeta. Kasi noong pagkatapos ni Moses, marami pang dumating ng mga propeta bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan natin Deuteronomy chapter 18 verse 15, sabi rito, mula sa inyo pipili si Yahweh ng propetang tulad ko, siya ang inyong pakikinggan. Hindi sinabing sila ang inyong pakikinggan. So it refers dito sa Old Testament na ito yung isa sa mga natupad sa Panginoong Jesucristo nung dumating siya. Kasi after Moses, di ba, marami pa mga propeta. Hindi sinabi ni Moses, sila ang inyong pakikinggan, kundi siya. Mula sa inyong pipili ang Diyos ng isang propeta na katulad ko, siya ang inyong pakikinggan. Ibig sabihin singular. It refers to the Lord Jesus Christ. Ito yung tinupad ng Panginoong Jesucristo. Maging sa Torah, di ba, part pa rin ang Genesis is part ng Torah, ng Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan yung Pentateuch. So sa Genesis din, di ba, tinupad din ng Panginoong Jesucristo, natupad din sa Panginoong Jesucristo yung proto-evangelium. Sa Genesis chapter 3, verse 15, yung binhi na binabanggit doon ay ang Panginoong Jesucristo rin. Okay. Then, sa propeta naman, pagdating doon sa Genesis pa rin, yung typology pa rin, yung prefigurement nung ginawa ni Abraham doon sa Genesis chapter 22. Na makikita din natin doon na
ang si Isaac na ihandog sana ni Abraham sa Diyos, instead na si Isaac ang mamamatay, ay nagpadala ang Diyos ng isang tupa na nasabit ang sungay sa mga sanga. So instead na yun ang ihandog, si Isaac ihandog, ay ang tupa na yun ang siyang inihandog. Hindi si Ismael, Hindi si Ismael yung inihandog. Ihandog sana si Isaac, hindi si Ismael. Yan. So yun ay isang typology or parang prefigurement na ito yung gagampanan ng Panginoon sa Kristo, na sa halip tayo yung mamatay sa ating kasalanan, ay dumating ang Panginoon sa Kristo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Na sa pamamagitan ng kanyang pagtitigis ng kanyang dugo, ay nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Diba? Sa Hebrew 9 verse 22, sapagkat walang kapatawaran ng kasalanan kapag walang pagbububo ng dugo. At hindi, kung babasahin natin yung buong chapter 9 ng Hebrew, hindi makasasapat yung dugo ng mga kordero na taon-taon nilang ginagawa. Kaya once and for all, dumating ang Panginoon Kristo na sa kanyang paghahandog ay magkaroon tayo ng katubusan. Yun yung sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45. Na parito siya hindi upang maglingkod, kundi upang paglingkuran, kundi para maglingkod at ialay ang sarili para sa katubusan ng marami. Yung sinabi sa Mark 10:45, di ba? So, tingnan niyo po doon kung tama ako. Challenge din yan sa inyo na kapag sakaling nagkakamay. Kaya Ecclesia Supplik, kino-quote ko yung Ecclesia Supplik, na para kung sakaling magkamali man ako is the church will supply. So, basahin niyo doon sa Mark chapter 10 verse 45. Then Hebrew chapter 9 verse 23. Sapagkat doon sa during the fall of man, na kapag kumain sila noon ay mamatay sila. Namatay nga sila. Kaya nga pinalaya sila sa Garden of Eden. Pero because of God's grace, isinugo nga niya ang bugtong na anak niya. Then sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan. Yung sa King James Bible na blue, yung binibigay sa mga school. Di ba? May rin yan. Halos memorize ko lahat yan. Yung sa likod Ayan. Sa King James yan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Bakit? Na kinakailangan ng Panginoon sa Kristo ang siyang maghahandog ng buhay niya. Yan yung sinasabi sa mga aklat ng propeta at ng kautusan. Sapagkat sinabi din doon sa aklat ng propeta, sa aklat ng mga propeta, kay Samuel, sa aklat ni Samuel. Sinabi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, I have shared this several times already, mga kapatid. Sabi ni Eli, nung nag-uusap sila ni Samuel, na nagpo-prophesy si Eli dito na hindi niya na alam. Sabi ni Eli, sabi niya, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, ay maaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Ngunit, kung magkasala ang tao sa Diyos, sino ang mamamagitan sa kanila? Walang magiging karapat-dapat. Okay, sana. Okay, Brother June, ano yung tinanong sa iyo? Tinanong ako, bro. Anong tinanong sa iyo, Brother June? So, walang magiging karapat-dapat. Kaya nga, there is a need for us to be saved. Sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Kasi kung nagkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaaring magitan sa kanya sa Diyos, ang Diyos. Pero kung tayo ay nagkasala sa Diyos, nagkasala na tayo, sino yung magiging karapat-dapat? Sino ang mamagitan sa kanya? Wala. Kaya nga isinugo ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga doon sa Psalm 46, isa pa sa sagot noong kung bakit kinakailangan na Diyos ang Panginoon sa Kristo, sapagkat kung tao lang siya, hindi magiging karapat-dapat ang kanyang dugo. Kaya nga sinasabi din doon sa Psalm 49 verse 7 to 10, di ba? Nakalagay rin doon
na walang makasasapat para mabayaran natin ang ating pagkakasala. That is why ang Panginoong Kristo lamang ang siyang karapat-dapat at ang kanyang dugo. Yan yung sinasabi sa Acts 20:28, di ba? Sabi ko na isa-isa sa isang ink nabasa ko ang tanong niya, ilan daw ang Diyos natin bilang RCC. Brother John, iba ang kanilang Diyos, kung ang Diyos nila ay kayang palang i-contain sa mathematical formula, hindi yun. Anong klaseng Diyos yun? Mahinang klaseng Diyos yun sa kanila. Sa bagay, no wonder, Brother John, kasi sa kanila, biruin mo yung Diyos, ang Diyos na kinikilala nila ay niluklukan lang ng Panginoon Kristo. Base doon sa Hebrew 1:8. Palibhasa, tinatakasan nila, kanina nabanggit ko rin yan, palibhasa, tinatakasan nila na ang Panginoon Kristo ay Diyos. Sa katatakas nila na kapag hanap sila ng version ng Bible na sumasang-ayon sa belief nila na sabi roon sa Hebrew 1:8, Thy throne is God. So katawa-tawa sapagkat sa katatakas nila na Diyos ang Panginoon Kristo, nakahanap sila ng version ng Bible ng Hebrew 1:8 na Thy throne is God. So niluklukan pala ng Panginoong Kristo ang Diyos na kanilang kinikilala. So di ba nakakatawa? Samantala, wala kang mga parallel. Ang Thy throne, O God, is may mga parallel verses yan sa Bible. Yung sinabing Thy throne is God, wala. Di ba? Sa Mark 16:16, di ba sa Mark 16:20, at umakyat ang Panginoong Kristo, tama ba? At tumuklok sa kanan ng Ama. Hindi sinabi na niluklukan ng Panginoon Kristo ang Ama. Di ba? So, Psalm 45 verse 7, andun, nakalagay din doon. Psalm 45 verse 7, din sa Psalm 110 verse 1. Andun nakalagay yung parallel verses ng Hebrew 1:8. Dalawa lang. Sinagot ko, bro, ang Diyos namin ay dalawa lang. Dalawa. Joke lang yun, Brother Jun. Sa atin, ang Diyos natin isa lang. With 3 divine person, one God in 3 divine person. So, yun mga kapatid, yun yung mga hula sa propeta at sa kautusan, yung ceremonial law. Yung ceremonial law, di ba, na every year maghandog sila ng hayop. Sabi ko nga sa inyo, medyo highly theological tong Matthew 5:17-19, pero itong slight lang yung ating pagbabahaginan. At least kung malalaman ko na may manonood ng video ko na to ng mga matatalino, hindi i-correct nila ako. So malalaman natin kapag may mag-correct sa akin kasi ipopost ko pa naman to sa sa Facebook. So sabi ko na sa ceremonial law, yung paghahandog ay yung paghahandog ng dugo ng mga hayop, ng kordero, ay isa pa rin form of typology, a prefigurement na gagampanan ng Panginoon Kristo pagdating niya. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Doon sa John chapter 1 verse 29, di ba? Nung tinawag siya ng Panginoon ni San Juan, ni John the Baptist, ni John the Baptist, sabi niya, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So you see, siya yung kordero ng Diyos. Siya yung kordero na sinugo ng Ama, ang kanyang bugtong na anak, na sa pamagitan ng kanyang dugo, ay magkaroon tayo ng katubusan, ma-restore yung relationship, yung broken relationship natin sa Diyos. Kaya yun yung sinasabi sa Hebrew 9:22, there is no forgiveness of sins without shedding of blood. At hindi lang basta-basta shedding of blood of any person or any animals, but the blood of our Lord Jesus Christ, who is the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 29. So, yun yung mga kapatid. Yun yung yung paghahandog ng hayop, yung maging yung sa Passover, di ba? Sa Passover lamb.
noong panahon na dumating na yung oras na nakatakda na kinabukasan na hulihin ng Panginoon at isasakdal at parurusahan ng kamatayan. Di ba? Feast of the Passover yun. Magkakatay sila ng kordero at ang dugo ng kordero, sa pamamagitan ng dugo ng kordero, yun yung lumampas sa kanila, nagkaroon ng Passover. Yung kamatayan sa kanila. And because also, sa nabubo ang dugo ng Panginoon Kristo, nagkaroon din tayo, nalampasan din tayo ng kamatayan. We are being transferred from death to life. Because of the blood of the Lord Jesus Christ. Yun sa John 5:24, di ba? Tayo nilipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. So, ganun mga kapatid, na sa pamagitan ng dugo ng kordero, sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo, nagkaroon ng kapatawaran na restore yung broken relationship natin. Yun yung grace ng Panginoon. Wala tayong ginawa doon. Yun yung sinasabi na grace doon sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Di ba? So, yung paghahandog, di ba, Passover lang, mag-commemorate sila ng Passover. At that night, ay ang Panginoong Kristo din nag-institute, inihandog niya ang kanyang sarili as a Passover lamb. Diba? So, instead na Passover lamb din ang gagawin natin, we have the Passover meal na sinasabi pa ng Panginoon, do this in remembrance of me. Siya rin yung lamb na kinakain natin sa Holy Eucharist. Di ba? Yun sa John chapter 6 discourse, sa Bread of Life discourse, di ba napakahaba niyan? Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung Passover meal natin, siya yung Passover lamb natin. Ang mga Hudyo, may Passover lamb sila na ginaganap nila every year. Sa atin, every Sunday natin ginagawa or every day meron sa mga simbahan natin. Ang sinabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Yan. So you see, yun yung mga ginampanan ng Panginoon sa aklat ng kautusan. At sa aklat ng propeta, sa aklat ng mga propeta, na pinulfill din ng Panginoon yung mga hula patungkol sa Kanya. Di ba? Very clear naman. Try to imagine bagi yung ipapanganak siya na hula sa Isaiah chapter 7 verse 14 and then sa Isaiah chapter 9 verse 6. Di ba? Then, pagdating doon sa maging yung lugar kung saan siya ipanganak, inula din, natupad din yun. Tinupad din ng Panginoon, na-fulfill din ng Panginoon. Doon sa Micah chapter 5 verse 1 and 2. Maging yung doon sa yung pagsakay niya sa asno. Actually, doon pa lang sa Genesis chapter 49, nung binasbasan ni Jacob ang kanyang mga anak, Genesis chapter 49 verse 10. Di ba? Binanggit doon na yung patungkol sa asno na magmumula sa kanyang angkan. Di sa kay Huda sa Genesis chapter 49 nung hinula na patungkol kay Huda, pero hinula ni Jacob. Kaya kung makita natin yung patungkol sa lion, then binanggit ulit doon sa Revelation, the lion in the tribe of Judah na pumapatungkol sa Panginoon Kristo. Doon pa lang binanggit pati yung asno. Sa Zechariah chapter 9 verse 9, makikita din natin dito sa Zacarias. Tingnan niyo natin, buksan niyo po yung Bible sa Zacarias sa Old Testament. Diba? Binanggit din diyan na yung sasakyan ng Panginoon Kristo na asno. At yan ay natupad, di ba? Sa bagong tipan. Buksan niyo po nga sa Bible mga kapatid, hanapin niyo. Zechariah chapter 9 verse 9 para i-confirm niyo rin kung tama yung sinabi ko or mali. Sabi dito, Zechariah chapter 9 verse 9, rejoice heartily, O daughter of Zion, shout for joy, O daughter of Jerusalem. See, your king shall come to you, a just Savior is he, meek and riding on an ass, on a colt, the foal of an ass. You see? Bali mo, pati yung pagsakay niya sa asno. Pati yung suffering niya, mga kapatid, maging yung patungkol sa pagsibat sa kanyang tagiliran, ay narito rin sa aklat din na Zacarias. You see? So yun yung mga
ipopulfill ng Panginoon ng mga hula patungkol sa Kanya. Okay. Yung sa Zacarias chapter 12 verse 10, di ba? Nakabanggit dito yung, sabi dito, I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and visitation, and they shall look on him whom they have trust, true, and they shall mourn for him as one mourns for an only son, and they shall grieve over him as one grieves over a firstborn. You see? Yung asno, beri mo yung lugar ng kapanganakan, nahula, yun yung mga pinulfill ng Panginoon. Yun yung sabi sa Matthew 5:17-19. Pati pagsakay sa asno. As a matter of fact, pati yung kanyang Via Dolorosa. Ang kanyang Via Dolorosa, mga kapatid, try to imagine, si Isaiah is around mga 700 years before dumating ang Panginoon sa Kristo, nahula na ni Isaias. Diba? Sa Isaiah chapter 53, basahin niyo po yun. Basahin niyo Isaiah 53 para malalaman niyo kung sino ba yung tinutukoy dito sa Isaiah 53. Ma-realize mo at makikita mo na ito yung tinupad ng Panginoon sa Kristo. Kaya actually, na-share ko na to before. Actually, kaya every time na makikita mo yung Black Nazarene, actually ibabalik yung isipan mo dito sa Isaiah chapter 53. Kasi binugbog ng gusto ang Panginoon sa Kristo. Yung dugo na dumaloy sa kanyang mukha, di ba? Yung pinunasan siya ni Santa Veronica ng sa tradisyon ng simbahan, na pinunasan ni Santa Veronica ng towel, nagmark yung kanyang mukha sa towel. Akala ko noon, himala yun. No. It's not a miracle. I thought it was a miracle. Pwede niyo kukontrahin yun kung ayaw niyo maniwala. Bakit nagmark yung mukha ng Panginoon sa Kristo? Because of the blood that flows over His face. Dahilan doon sa scourging sa Kanya, doon sa crown of thorns na yun ng mga matinik. Kaya nung pinunas sa Kanya ng Panginoon, ni Santa Veronica yung towel na yun, nagmark yung face ng Panginoon. I thought it was a miracle before, but it was not. It is because of the blood that flows over the face of the Lord Jesus Christ. See? Talagang nangitim ang Panginoon sa Kristo noon. Kasi biro mo, hating gabi pa lang, binugbog na siya. Subukan niyo bugbugin yung ayaw maniwala. Subukan niyo bugbugin. Kung gusto niya magpabugbog, i-test lang, experiment ba? Hindi ka naniniwala na black nangitim ang Panginoon sa Kristo, naging Black Nazarene ang Panginoon sa Kristo? Try natin bugbugin yung mukha mo kung hindi ka mangitim. Then, hampasin ka ng mga may bakal na tinik. At putungan ka ng crown of thorns. Tingnan natin kung hindi mangitim. Di ba yung dugo na yun, yung bugbog? Ano yan? Mangingitim yan eh. Tapos yung dugo, dagdag pa, mangingitim ka talaga. Nakita naman natin doon sa pagpapakita nung yung sa Passion of Christ. Actually, si Mel Gibson, prior niya ginawa yung pelikula, talagang ni-research na yun. So, ganun katindi yung mga sugat ng katawan ng Panginoon sa Kristo. So, yung mga hula sa Old Testament, we're fulfilled by the Lord. Kaya nga, kung babalikan natin doon sa 7 last word, di ba, narinig niyo yun? Ano sabi niya? It is finished. Yung it is finished, hindi yung tapos na. Ang kahulugan daw noon ay yung salitang tetelestai, na ang ibig sabihin parang sundalo na nag-report sa kanyang commanding officer, mission accomplished, sabi niya. Yun yung ibig sabihin, it is finished. Hindi daw yun, tapos na. Yes, tapos na. Hindi ganun. Ang isang salita daw doon is tetelestai, sabi. Na ang ibig sabihin, parang nag-report sa commanding officer niya, mission accomplished. So you see, natupad ng Panginoong Jesucristo.
Thank you, Killer Eye, for joining the team. Nakakatakot naman yung ano mo, Killer Eye. Okay. So, yung ganun mga kapatid. Yun isa yun sa ano, parang pahayag kay Saint ano, parang may nabasa akong aklat niyan, Brother John Parang kinuha din niya kay Saint Faustina Parang na-reveal din niya kay Saint Faustina. So yung sugat niya, grabe yun. Yung pagpapa sa Passion of Christ, bago ginawa ni Mel Gibson yun, ay talagang nag-research siya. Hindi lang siya basta-basta na gumawa lang ng kwento na wala siyang pinagbasihan. So ganun, katindi. Kasi yung panghambalos pala ng yung panghambalos ng mga Romano ay yung may sa isang kwan na yon, yung whip na yon is may mga galagalamay, at yung galagalamay nun sa bawat dulo nun is may mga maliliit pala na yung parang bakal na kapag ihampas yun ay sumasama yung Saint Margaret of Alacoque. So yun nga, basahin ko nga rin yan, Brother John. Parang kay Saint Faustina is na-reveal din sa kanya yung mga sugat ng Panginoon. So, talagang yung panghambalos na yun ay may mga whip. Kaya, whether picture lang yan ng Panginoong Jesucristo or imahin na pumapatungkol sa Kanya, dapat hindi natin gawing katatawanan. Kasi it reminds us of what the Lord has done for us in the cross of Calvary for our redemption. Kasi yun yung makikita natin doon sa Isaiah 53. Try to imagine. Yung mga hula sa aklat ng kautusan at ng mga propeta. Yung siyempre, muli, ano lang kinalaman yan sa kaligtasan? Puro kwento. Okay. Baka na-late ka, pray muli. Papatulan lang kita, pray muli, kung sasabihin mo na kung anong sekta mo, nahihiya ka, may pakilala yung sekta mo. Pray muli, yan, di ba yung totoo mong pangalan? Ano daw kinalaman sa kaligtasan? So, na-late ka kasi hindi mo narinig. So, hindi ko na ulitin. So, yun mga kapatid, na natupad ng Panginoong Jesucristo yun. So, you see? Yun yung sinasabi sa Matthew 5:17 to 19 na yung ceremonial law, moral law, and then yung Levitical law, di ba, yung patungkol sa paghahandog, patungkol sa gawain ng mga Levita, yan, ay natupad ng Panginoong Jesucristo yun. Diba? Balikan natin. Unless, sabi niya, hindi mapawalang bisa hanggang sa matupad ang mga ito. So, hanggang sa matupad ang mga ito. So, natupad na ng Panginoong Jesucristo. Siya na yung tumupad. Kasi hindi naman natin matupad in our own way. Siya na yung nagtumupad in our behalf. Apostate yan si Primuli umanib sa sekta ng tao. So yung sekta na kinaniban niya, natatag ng tao, Kuya Brother John, is walang kabuluhan ayon sa Psalm 127 verse 1. Ewan ko kung anong sekta ni Primuli, nahihiya siya, hindi sa proud sa sekta niya. At least dito yung may mga nagko-comment dito kapag tanungin mo ko ng sekta, halimbawa Muslim kanina, Muslim. Nagpakilala talaga sila, nakaanib sa Muslim, though hindi nagpapakita ng mukha, pero at least nagpapakilala siya na Muslim siya. Yung si Primuli, hindi mo na nga makakuha yung mukha niya, yung sekta niya na kinahiya niya pa. So bakit mo papatulan? Yung sekta niyang kinaniban, itatagda ng tao, ayon sa Psalm 127 verse 1 is ayon sa Psalm 127 verse 1 is walang kabuluhan kasi tataglan ng tao. Sabi ni si Pupoy, sir, ano kwenta suot mo, sir? Saint Benedictine Cross, na exorcise ito at saka na-bless ng isang Catholic exorcist. Hindi to anting-anting.
Do ang Benedict, Saint Benedict, kalimitan ng mga Saint Benedict, ginagamit din ng mga kulto na ginagawang anting-anting. Si Popoy, yung tanong ni Popoy. Kapag ang isang object na ginagamit mo kahit sacramental siya ng Catholic Church, legitimate na sacramentals ng Catholic Church, pero ang intention mo is anting-anting, then may contamination yon, may diabolic entry ang demonyo sa buhay mo, Sir Popoy. So, anting-antingan ka po ba? Ako dati rin po ako anting-antingan, 1995 hanggang 1987 hanggang 1995. Ang dati ko pong commander dati, Sir Popoy, si Commander Jo de la Cruz, doon sa 1266 Miana Subdivision, Pulumulok, South Cotabato. Ayun yung headquarters namin. So, naging anting-antingan din ako dati, 1987 hanggang 1995. Hindi ko alam yan, hindi ko yan alam, Brother June. So, baka meron ka rin ito, pero sa akin, it is not anymore for me anting-anting, but it is sacramentals of the church, exorcised and blessed. Yan, meron din, Saint Benedict din yan, pero exorcised na siya at saka blessed. So, hindi na siya anting-anting. Though, maraming mga Benedictine medal or cross, ginagamit ng mga anting-antingan na anting-anting. So, natural ko minsan kino-consider ko, bakit kaya ina-allow din ni Lord na nagkakaroon ng effect sa kanila? It is not because maybe, because it is true yung ganong paniniwala nila. Pero it is because of the truth behind of Saint Benedict. Parang ganon yung sinasabi ko sa isip ko na kaya siguro nagkakaroon din ng effect pa rin. It is not because of them, but because of the sacramentals itself. Kasi, di ba si Saint Benedict, alam naman natin si Saint Benedict. Yan. Grabe yung pamumuhay niya. So, kapag ganitong mga object, lalo na kay Saint Benedict, hindi siya dapat basta lang i-bless. Ini-exorcise talaga siya at saka na binibless. Diyan sa Pasig, Brother Jun, sa Pasig, ang exorcist diyan si Brother Daniel Estacio. Siya yung presidente na ngayon yata ng Pasig Catholic College, diyan sa tabi ng Santa Clara de Montepalco, exorcist yan. Dito sa Diocese ng Antipolo, kung gusto nyo, is meron ding exorcist si Father Jeffrey Quintela, na-assign naman siya sa St. John Maria Vianney Parish sa Mayamot, Antipolo yata yon. Tingnan nyo na lang sa Facebook. Ayan, pwede rin kayo magpa-exorcise at bless na mga sacramentals doon. Then dito sa San Andres Apostol, exorcist din yan ng Diocese ng Antipolo, kasama ni Father Jeff, si Father Rock Berdos. So, dyan sa kanya naman, first Saturday of the month, from 6 a.m. to 8 a.m., may adoration, then pagkatapos nun, misa, then after that is blessing, exorcising, and blessing of sacramentals. So, dyan. So, kahit ang sacramentals ay pwede gamitin ng ang mga hindi talaga totoong genuine na sumasampalataya sa Panginoon bilang amulet or agimat. Yan. So, legit ako dati akong pulahan. kaya hindi ko na yon pwede babalikan. At saka yung damit ko, mga ang nakalagay dyan is Hebrew words yan, Hebrew character. Nung tinanong ko kung sino nakaintindi niya, ang nakalagay daw dyan, nabatanong ko na kung meron man akong gustong puntahan, walang iba kundi ang Israel. Yan, parang nakalagay dyan. So, yan. So, yun mga kapatid, na ang Panginoong Kristo ang tumupad. Na yung mga sa Old Testament, kung titingnan natin lahat pala yun is
prefigurement lang or typology yun sa Panginoong Jesucristo. Na gagampanan ng Panginoong Jesucristo, totoo pa rin ng Panginoong Jesucristo. Siya yung fulfillment ng law and the prophets. Kaya yun yung sa Matthew chapter 17, doon sa Transfiguration, makikita natin doon sa Transfiguration na nagpakita si Moses at saka si Elijah. So yun ay prior sa maipako sa krus, ipinapakita doon na parang isinasabi doon, pinapakita na siya yung fulfillment ng law and the prophets. Kasi si Moses representing the law, yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung Pentateuch, Torah or Pentateuch, Taurat, sabi ng sa Islam. Siya yung fulfillment. Kaya nakapakita doon si Moses. Then si Elijah, siya naman yung representative sa prophets. Kaya nga the law and the prophets, si Jesus ang fulfillment ng kung ano nakalagay patungkol sa batas, sa law, and then sa mga hula ng mga propeta. Siya yung pinaka-sentro, siya yung pinaka-common denominator. It points out to Him lahat. Ito'y pumapatungkol sa Kanya lahat. Ito'y nagtuturo sa Kanya lahat. So yung sinasabi sa Matthew 5:17-19. Though may mas malalim pa rito na pagpapaliwanag ang simbahan, siguro research nyo na lang sa akin to mga basic lang to, mga paano lang to sa akin. Parang ano lang to, pag bukas diwa lang to, kumbaga parang basic lang to. May mas marami pa tayong mga matatalino dito sa ating simbahan, lalo na ngayon is meron tayong Catholic Answer. Yung Catholic Answer live na yan ay yung orcatholic.com, sa US based yan. Ang nagpapatakbo dyan, halos lahat ay mga Catholic converts galing sa ibang sekta, mga pastor. Siyan. Marami tayong mga pastor in Journey Home. Panoorin nyo sa YouTube yung Journey Home. Yung mga vlogger na mga converts yan, ang dami. Si Trent Horn, ang vlog niya is Council of Trent, parang Council of Trent, gano'n. Si Jimmy Akin, may sarili siyang vlog, hanapin sa YouTube, Jimmy Akin, or sa Catholic Answer din siya palagi. Si Patrick Madrid, yan. Si Steve Bray, meron siya yung catholicconverts.com. Saka marami pa, si Pint of Aquinas, Catholic vlogger din yan. Ang dami po mga kapatid. Si Robert Haddad. Yan, si Robert Haddad, sa Australia naman yun. Ang dami po mga kapatid. So, makikita natin na sila yung kapag may mga question kayo, kung sa tingin nyo na may mga question kayo, dito sa atin, natural, marami na rin ngayon. Pagdating kung gusto nyo naman, yung mga confused kayo patungkol sa ating Catholic doctrine, lalo yung mga dogma about kay Mama Mary naman, ang expert dyan dito sa atin, isang laiko din, pero ano siya, parang OV siya, order of preacher. Pero laiko, si Brother Attorney Marwil Yasos, abogado siya, Attorney Marwil Yasos. So siya naman yung expert doon. Sa laiko din, si Brother Luwayne Cartojano, pagdating naman doon sa grammar ng biblical languages, Hebrew, Aramaic at saka Greek, marunong siya. So hindi lang siya pa diniglara properly na Bible scholar, pero parang kung ako yung magtitingin, parang mako-consider na sa Bible scholar. Although si Brother Jerry Tapiador dati, sigurado kilala ni Brother John yun. Isa yun yung dating Bible scholar din yun. Si Father Jerry Tapiador, pero namatay na. So, yun, maraming mga kapatid dito sa atin ngayon. Si Brother Dwayne Cartojano, then si Father Darwin Gitgano, at saka yung mga Catholic converts, maraming mga pastor na join na sa Catholic Church. So marami. So sila po yung mga
may mga malalalim na pagpapaliwanag patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa banal na kasulatan. Kaya nga sa mga kapatid nating Katoliko na lumilipat sa ibang sekta, dapat i-consider nyo muna yun na aralin yung pananampalataya nyo bilang Katoliko. Magtanong muna kayo, i-exhaust nyo muna lahat ng means bago kayo lumipat. Kung sakali, dapat i-satisfy nyo muna. Kung sa tingin mo, nakapagtanong ka na ng maraming tao patungkol sa ating pananampalataya at hindi ka pa rin satisfy, siguro pwede mo na rin siguro pagbigyan ng sarili mo na magtanong din sa iba. Pero dapat, you have to, kung totoong magsusuri ka, you have to look at the both side of the coins, baga. Dapat alamin mo muna yung pananampalatayang Katoliko mo. Kasi ngayon, tinatawag na many well-informed Protestants become Catholics, unlike yung weak Catholics become Protestant, but many well-informed Protestants becomes Catholic, mga pastor pa. So kung titingnan natin at titimbangin natin, mas paniniwalaan ko yung mga pastor na bumalik sa Catholic Church, na alam na nila yung kanilang pananampalataya, yet bumalik pa rin sila sa Catholic Church o in-embrace pa nila yung Catholic Church. Versus ikaw, na Katoliko ka, hindi mo naman talaga totally alam yung pananampalataya ng Katoliko, lumipat ka sa ibang sekta. So, kung ikaw magsasalita sa akin, yung credibility mo is under question versus doon sa mga pastor na alam na nila yung kanilang pananampalataya, yet they choose to convert to the Catholic Church. So, mas pakikinggan ko yun sila versus sa ikaw. Yan. Tama yung Brother John. Ang atin lang naman bro, hindi sila mapeke. They must go back home. Yan, tama yon. Kaya nga si Scott Hahn, actually ang start ng conversion ni Scott Hahn is professor kasi siya ng theology. May estudyante siya na ang tinatalakay is Gospel of John. So every day lesson nila yata yon, or yung lesson nila chapter to chapter. Kapag matapos nila yung chapter 1, punta sila sa chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Pagdating sa chapter 6, doon na siya nawindang. Doon na siya na hindi niya kinaya ng kalooban niya yung John chapter 6 because it points to the Eucharist of the Catholic Church. So doon na siya, nag-resign siya doon sa school na yon. Then doon siya nag-start mag-imbestiga daw. Mag-imbestiga umattend siya ng misa doon sa tinatrabahuan niya na merong misa every tanghali. Then, habang nakikinig si Scott Hahn, nakikita niya at na-realize niya na lahat ng mga wordings niyon, alam niya kung saan nanggagaling kasi expert nga siya sa Bible, professor siya . Nakapagsalin nga siya ng English Revelation, pinasalin sa kanila ng professor nila yung English ng Revelation to Greek. So you see, nung umattend silang bisa para nag-investigate from the beginning of the Mass, alam niya kung lahat yung mga wording na ginagamit sa Mass, alam niya kung saan galing. Di ba? Yung isa doon, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world, John chapter 1, verse 29. Yung Gloria, doon sa Luke chapter 1, nang nagpakita mga anghel sa mga pastol, Gloria in excelsis Deo. So you see, so yun, Scott Hahn, kaya nga meron siyang Home Sweet Home. Naklat, Home Sweet Home. Yan. Kaya tama yun, Brother John. Dapat, they must go back home. Tindi ang theology. At saka hindi lang theology ang course ng mga pare. May philosophy pa. Hindi lang basta-basta theology. Kasi ang pananampalataya natin, faith and reason. So there is also to study theology. Kaya may mga pare pa rin tayo kung minsan may AV, may AV, maliban sa AV philosophy, AV theology, meron pa silang AV psychology na mga courses kung minsan. May mga doktor pa nga tayo na mga pare. So ang tindi, ang haba na kanilang pinag-aaralan. Kaya kung minsan yung mga pare natin, wala silang parang
hindi sila nagpapatol na magkipagdebate sa mga pastor. Lalo na kung yung mga pastor naman, nakapagbasa lang ng Bible na Tagalog at saka English. Alam nyo kung minsan, kapag mapahiya yung kapwa mo, hindi ka naman matutuwa Biro mo kung magdiskusyon kayo, tapos kung nag-video, hindi ka naman talaga matutuwa kung masaktan sila or mapahiya sila O meron nga tayong kapatid yung kinakwento ko, si Brother Dwayne. Kinakwento ko, may video dati yun. May kadebate siyang batang-batang pastor. May award sa school. Nakipagdebate sa kanya patungkol sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Alam niyo, sa bandang huli ng debate, nakita ko yung video bago niya, hindi niya pinost sa Facebook o sa YouTube. Dinilit niya for the sake doon sa batang pastor. Kasi yung kahihiyan ng pastor na yun, di ba? Dinilit niya. Kita ko yun, yung huling part ng video. Yung mga elder pastor, nagsitayuan na samantala sa debate, dalawa lang sila. Nagsitayuan na para ipagtanggol siya, para tulungan siya. Samantala sa debate between the two lang, Brother Dwayne saka yung pastor na yun. Nagsitayuan yung elder pastor kasi napipit na ng gusto yung batang pastor. You see? Yun mga kapatid, na kung minsan yung mga pare natin, hindi ayaw naman makipagdebate kasi una-una, kapag makipagdebate sila o makipagdiskusyon sila doon sa sa kanila, gusto nila dialogue. Pero yung debate, discussion, natural si Father Darwin naman, natural kanon karisma yun, nakikipagdebate rin siya, nakikipagdialogo siya. Pero yung ibang mga pare, hindi na, kasi alam naman nila yung kalidad nila. Kung titingnan natin. Parang sinasabi ko dati, di ba? Parang Ferrari versus ordinaryong kotse. Ganun lang yun mga kapatid. Hindi magpapatol ang Ferrari sa isang ordinaryong kotse. Parang katulad nung dating pupunta kami sa Clark. May nakasabay kaming Ferrari. Sinabayan sila nung, ewan ko kung anong klaseng kotse yun. Yung ordinaryong kotse lang. Natural, mahal din naman na kotse yun. Pero hindi talaga katulad ka-level ng Ferrari. Nagre-revolution siya ng sasakyan. Sina-challenge yung Ferrari. Pero hindi siya pinapansin ng Ferrari. Bakit? Kasi alam ng Ferrari yung kalidad niya. Alam ng Ferrari yung kalidad niya. Versus doon sa kotse, it seems sina-challenge siya. Kaya kung minsan ganun yung mga pare natin, there are some priests na ayaw na. Makipag-dialogue, yes. Makipag-dialogue sila. Pero when it comes sometimes to debate, tayo, sa atin, tayo ng mga like ko, pinapatulan natin sometimes kasi hindi naman para ipakita natin na magaling tayo. Hindi rin natin ginagawa ito para ma-convince yung kausap natin, yung mga makukulit na kausap natin. There is no chance yan. Himala na lang ni Lord yan. Hipuin sila ni Lord. Sa akin, kahit paulit-ulit yun sa mga Facebook pages, meron doon mga paulit-ulit. Pero sinasagot mo, hindi para i-convince yun siya na kausap mo. Hindi mo siya para i-convince, kundi for the sake of those who are reading it. For the sake of those who are listening. Yun mga kapatid. Isa ka lang sa debate, Brother John. Gamit ko rosary only, tumakbo mga demonyo. Tumakbo. Talaga takbo sila. Kasi ayaw nila marinig ang pangalan, maging ang pangalan ng Panginoon Kristo. Actually daw, sa exorcism daw, Brother John, at sa mga nakikinig, sabi ito, kwento ito ni Brother Darwin. Ang demonyo, at sinaranasan ko rin naman to sa sa kaklase ko nung fourth year high school ako. Ang demonyo daw, pwede kanya mapiki na ikaw na ba dyan? Di ba naposes siya, no? Tapos parang kunwari, parang na parang natauhan na, nawala na yung demonyo. Tanungin mo siya, ikaw na ba yan? Oo, ako na to. Sige nga, sabihin mo, I love Jesus. Jesus, sabihin mo nga, Jesus. Pwede niya raw mabanggit yung Jesus. 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 Pero, pag sinabi mo raw na I love you, Mama Mary, hindi niya mabanggit-banggit. Bakit? Hindi nila mabanggit-banggit. Bakit? Galit sila kay Mama Mary.
Di ba? Kasi sa Genesis chapter 3 verse 15, di ba? Sa proto-evangelium, I will put enmity between you and the enemy. Di ba? Kaya galit na galit sila kay Mama Mary. Pwede daw nila mapiki yun na kapag tanongin mo, ikaw na ba yan? Oo. Sige nga, banggitin mo, Jesus. Pero mababanggit daw nila. Pero pag sinabi mo patungkol na kay Mama Mary, hindi nila mabanggit. Kasi bakit? Because of pride. Because of pride, hindi nila babanggitin. Saka galit sila kay Maria. Kasi there is an enmity between the Blessed Mother and the devil. Kaya kung kakampi mo si Mama Mary, abay, may enmity. Meron kang merong kakampi mo si Mama Mary, automatic kalaban mo demon. Kaya yung mga, Jesus name, kaya yung mga kumalakalaban kay Mama Mary, basahin niyo yung Genesis chapter 3, verse 15. Baka kakalahi kayo ng ahas. Kami, kalahi kami ni Mama Mary. So, dapat tingnan niyo yun. I-consider niyo yun. So, maybe that is by now, my dear brothers and sisters. Yan yung i-share ko lang ngayon. Advance ko lang senior kasi ngayong gabi. Kasi bukas, we're planning to, since holiday tomorrow, we're planning to go somewhere. Hindi ko sabihin natural. We will be going somewhere. Hindi ko muna sabihin. So may pupuntahan kami maaga bukas. That is why I tried to share it by now para bukas at least kahit maaga kung aalis ay okay, walang problema. So yun mga kapatid, maybe that is by now. Shalom sa ating lahat and may God bless us. Maraming salamat po sa mga nag-likes, sa mga nag-share, and then sa mga kay Brother June, at sa mga sumilip or dumaan, at sa mga yung mga nag-send ng gifts, at sa mga nakinig, nagtiyagang makinig. Si Lord nakakilala sa inyo, pagpalain nawa kayo, ingatan, kasama ng inyong mga mahal sa buhay at mga ari-arian. And may God bless us and keep us always sound. At pagalingan tayo kung may meron man tayong mga karamdaman kasama ng ating mga mahal sa buhay, maging mga taong humingi sa atin ng panalangin. So, shalom. May God bless us all. Thank you, Brother John. God bless.